May mga bagay na nagagawa mong tiisin sa ngalan ng pag-ibig. May mga bagay na kahit alam mong mali na, titignan mo pa rin bilang tama dahil nga mahal mo siya at ayaw mong mawala siya sa'yo. Ikaw ka, barangay, ano ba ang natiis mo pagdating sa pag-ibig? Dear Mama Mia, ako nga pala si Peter, 41 years old. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo may 1 taon na ang nakakalipas. Kwento namin ito ng karelasyon kong si Maymay. 10 taon ang agwat namin sa edad pero hindi yun naging hadlang para tumatag ang aming relasyon. Nagkakilala kami sa event ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko dati. Siya ang naging host sa nasabing event at dun pa lang nasabi ko na sa sarili ko na gusto ko na siyang makasama habang buhay. Pinilit kong gumawa ng paraan para makilala siya at nagawa ko naman. Hindi ko na sinayang pa ang oras at niligawan ko na siya. Sinagot naman niya ako at last year lang nag-celebrate na kami ng aming 10 taong anibersaryo. Last year na rin nangyari ang isang bagay, Mama Mia, na nagpabago ng lahat sa aming relasyon. Mama Mia, kahit 10 years na kami noon ay hindi pa rin kami ikinakasal. Nag-live-in lang kami. Hindi rin kami nagkaroon ng anak dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya. Dahil bata pa siya, inintindi ko yun, Mama Mia. Sa totoo lang, ganun naman talaga ako. Sinuportahan ko siya sa mga gusto niya. Nakapag-host siya ng maraming events, nakapag-travel kung saan-saan at nagkaroon siya ng maraming oras para sa sarili niya. Naging sobrang proud ako sa mga achievements niya, Mama Mia. Parang ang nakuha na niya lahat sa buhay niya maliban na lang sa pagiging isang ina. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay kinausap na niya ako tungkol doon. Hindi ko yun napaghandaan. Hindi ko kasi inakalang ready na siya para magkaroon ng anak. Kakauwi lang namin noon galing sa binyag ng kaniyang pamangkin. Buti na lang at nakauwi na tayo. Mukhang uulan eh. Oo nga Kung nagstay pa tayo ron, wala na siguro tayong masasakyan pa uwi. Sinabi mo pa. Sabado pa naman. Ay, pero parang gusto ko sanang magstay doon. Gusto mo pang pumarty sa binyag? Naubos na lahat ng handa. Wala ka nang makakain doon. Gusto ko pang makasama yung pamangkin ko. Makikita mo naman sila next Sunday, di ba? May dinner kayo? Pero parang ang tagal pa nun Mabilis na lang yun. Ay, nabiting kasi ako sa panlalamog sa pamangkin ko kakagigil. Di mo na nga halos mabitiwan Akala nung staff sa hotel, ikaw yung nanay. Ang hirap kasing bitawan, ang cute Hayaan mo na, makikita mo ulit siya sa susunod. Paano kaya kung doon muna ako mag-stay sa kapatid ko para maalagaan ko yung pamangkin ko? Paano naman ako? Kailangan ko rin ng pag-aalaga mo. Bakit kailangan ka rin bang palitan ng diapers, ha? Kung gusto mo lang naman. Actually, gusto ko nga. Uy, nagbibiro lang ako Ayoko mag-diapers. Ang ibig kong sabihin, parang gusto ko na yung pakiramdam na nagpapalit ng diapers ng bata. Di kapag magkakasama na kayo,
ikaw na lang lagi mag-volunteer na magpalit ng diapers ng pamangkin mo. Kung pwede rin ikaw na magpadede. May gatas na kayang lalabas sa'yo? Gusto ko na magkagatas. Ha? Ay, Peter, ready ka na ba? Nagatasan ka? Pwede naman. Seryoso ako, ano ka ba? Ano nga yun? Ready saan? Magkaroon ng anak. Bigla naman yata yan. Kanina nung hawak ko yung pamangkin ko, tapos bigla akong hinalikan sa pisngi. Doon ko na feel na ready na ako. Ay, ewan ko ba? Baka bugso lang ng damdamin yan ha. Tansyahin mo muna. Hindi, alam kong gusto ko na talaga. As in ngayon na? Pwede na tayong bumuo. Paano yung mga ibang plano mo? Di ba balak mong bumili ng sasakyan this year? Madali na lang yun. Mahirap kapag isasabay mo ibang gasto sa bata. Magtutulungan naman tayo sa gasto sa magiging anak natin. Oo, pero… Mukhang hindi ka pa ready ah. Binigla mo naman kasi ako eh. Kanina ang usapan lang natin kung anong uulamin natin mamaya. Tapos ngayon bigla mo nang gustong bumuo tayo ng bata. 30 na ako, Peter. Hindi na ako bumabata. Wala naman sa edad yan. Para sa inyong mga lalaki, siguro oo. Makakabuo pa kayo kahit uugod-ugod na kayo. Pero kaming mga babae, hindi ganun eh. May hinahabol kaming oras at napaka-unfair nun. Tama ka naman dyan pero… Ayaw mo bang magkaanak? Gusto naman pero hindi muna sa ngayon. Kailan? Hindi ko alam. Hindi ko na mahihintay kung kailan ka magiging ready. Kasi kung matatagalan ka pa, kailangan ko nang mauna. Anong ibig mo sabihin? Alam mo na siguro kung ano ibig ko sabihin. Alam ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin noon, Mama Mia. Kung di ako magiging ready sa kanya, alam kong handa siyang magsimula noon sa ibang tao at yun ang hindi ko yata kaya. Nung araw na yun umalis siya para puntahan ang pamilya niya. Sinabi niyang hindi pa niya alam kung kailan siya babalik sa bahay namin. Sinabi rin niya na maganda na magkalayo muna kami pansamantala para pareho kaming makapag-isip-isip. Pinigilan ko siya at sinabing pwede naming pag-isipan ang mga bagay-bagay ng magkasama. Pero humindi siya. Nalungkot ako at wala akong ibang nagawa kundi pagmasdan siyang umalis ng bahay. Ilang beses ko siyang pinauwi pero hindi niya ako nire-replyan. Hindi ako sanay na hindi siya kasama sa bahay. Kaya naman nalungkot ako ng todo, Mama Mia. Alam kong hinihintay niya lang noon na pumayag ako na bumuo na kami ng pamilya. Pero hindi ko naman yun masabi sa kanya dahil ayoko siyang paasahin. Sa paglipas ng mga araw ay hindi pa rin nagparamdam si Maymay sa akin. Tinawagan ko ang pinsan kong si Jano na kaidaran ko rin. Siya ang pinaka-close ko sa lahat ng mga pinsan ko at siya na rin ang naging best friend ko. Sa kanya ko nasasabi lahat ng problema ko noon dahil alam kong naiintindihan niya ako at hindi niya ako huhusgahan. Pinagstay ko muna siya sa bahay para samahan ako habang wala pa si Maymay. Alam kong makakatulong siya noon sa pinagdaraanan ko. May 3 anak na babae si Jano pero hiwalay siya sa asawa niya. Nasa poder niya lahat ng mga anak niya dahil yung ex niya nasa ibang bansa. Nagpapadala na lang yung ex niya para sa gastusin nilang mag-aama. Walang trabaho noon si Jano dahil sapat naman yung naibibigay ng ex niya para matustusan yung lahat ng pangangailangan nilang mag-aama. Nag-work naman sa kanila yung setup na ganon. Kaya alam ko, Mama Mia, na maaasahan ko si Jano sa kahit anong oras. Pasensya ka na talaga kung naistorbo kita ha. Wala yun. Alam mo namang pagdating sa'yo di ako makatanggi. Paano yung mga anak mo? Sino kasama nila sa bahay? Yung lola nila. Baka magalit yung ex mo ha? Hindi yan, akong bahala.
Ang lungkot ko lang kasi. Kailan ba uuwi si Maymay? Hindi ko pa alam. Mukhang malala ang problema niyo ah. Oo eh. Tulungan mo nga ako. Oh, bakit ako? Ikaw yung nandito eh. Ano bang problema niyo? Parang okay naman kayo nung last ko kayong nakita. Last week kasi binigla niya ako. Sinabi niya na gusto niya na magkaanak. At ayaw mo. Hindi naman sa ayaw. Hindi pa kasi ako ready. Aba kailan ka pa magiging ready? 10 taon na kayo, di ba? Hindi ko pa alam eh. Kasi siya nagalit. Kaya siya umalis kasi wala akong masabi kung kailan ako magiging ready. Bakit nga ba di ka pa ready? Di ka pa ba sigurado kay Maymay? Hindi ah. Kay Maymay lang ako naging sigurado sa buhay ko. Ano pang kulang? Bakit di ka pa ready? Financially, okay naman kayo pareho. Hindi ko rin talaga alam eh. Basta ang alam ko sa ngayon, hindi pa talaga pwede. Natatakot pa ako. Paano kung hindi pala ako maging mabuting ama? Yan agad ang naisip mo? Parang di ko pa kasi alam kung kaya ko ba maging ama. Kaya ko mag-provide, oo. Pero sa ibang bagay mukhang hindi. Nasabi mo ba yan kay Maymay? Hindi ko na nga nadepensa ng sarili ko eh. Nagbigay na lang siya ng ultimatum. Kapag di pa raw ako maging ready, sa iba na lang siya bubuo ng pamilya. Grabe naman yan. Ayoko mawala si Maymay sa buhay ko. Mahal na mahal ko siya. Pero ayokong pilitin ang sarili ko na maging ready kung hindi pa talaga kaya. Di mag-ready ka na lang na mawala si Maymay sa'yo. Anong gagawin ko? Di ko alam kung makakatulong tong sasabihin ko ah. Alam mo bang muntik na naming pinalaglag yung panganay namin ng ex ko? Talaga? Tulad mo, di rin ako ready. Ako yung namilit sa ex ko na ipalaglag na namin yung bata. Sabi ko, may mga gusto pa akong gawin sa buhay ko. At makakasira lang kung magkakaroon kami ng anak. Para sa akin, masyado pa kasi talagang maaga. At pumayag ang ex mo? Hindi, pinaglaban niya. Nilayuan pa nga niya ako, di ba? 1 taon kami naghiwalay. Nung bumalik siya sa akin, dala na niya yung anak namin. Anong naramdaman mo? Na gusto ko palang maging ama. Pero di ka ready, di ba? Oo, pero nung nahawakan ko na yung anak ko, tinanggap kong di pa ako ready pero gusto kong subukan. Paano mga pangarap mo? Yung mga gusto mong gawin? Lahat yun nabura nung nakita ko yung anak ko. Biglang parang yun na lang yung pangarap ko. Na maging ama? Oo, maging mabuting ama. Naliwanagan ako sa mga sinabi ng pinsan kong si Jano. Nakatulong ang nangyari sa kanya para maintindihan kong wala namang totoong ready sa pagiging isang magulang. Kinausapan niya ako at sinabi na nakatulong ang mga anak niya para maging maayos ang pananaw niya sa buhay. Naisip kong tama rin siya dahil ganun din ang mga sinabi ng mga ibang kakilala ko. Maging ang mga magulang ko noon ay ganun din ang sinasabi. Wala raw direksyon ang buhay nila dati pero nung dumating ako ay nagbago ang lahat ng yun. Napangiti ako, Mama Mia, habang ine-imagine na hawak ko ang magiging anak namin ni Maymay. Napangiti ako habang iniisip na magiging maingay na ang bahay dulot ng iyak at tawa ng aming anak. Naisip ko na yun na siguro ang pinakamasarap sa tenga na pakinggan. Oras na mangyari talaga yon sa buhay ko. Tinawagan ko na si Maymay at sinabi ko sa kanya ang desisyon ko. Kinabukasan umalis na si Jano at dumating na rin si Maymay. Nakita ko ang kakaibang sigla kay Maymay nang sabihin kong buo na ang loob kong maging isang ama. Sinabi ko sa kanya na may takot pa rin ako sa puso pero sinagot niya ako, Mama Mia, at sinabing ganun din siya. Kaso alam daw niya na mawawala lahat ng takot ng yon kapag nasa piling na namin ang magiging anak namin. Nalula ako sa pinaghalong excitement at kaba pero mas nangibabaw sa akin noon, Mama Mia, ang kagustuhang mapasaya si Maymay. Si Maymay na ang buhay ko noon at anumang magpapasaya sa kanya ay handa kong gawin ng buong puso. Pareho kaming takot noon na hindi alam kung ano ang masusunod na gagawin oras na biyayaan na kami ng anak. Pero alam namin na magkasama naming haharapin yon.
Kahit papaano, Mama Mia, alam naming mauubos noon ang takot namin. At dahil doon, naramdaman ko na handa na akong bumuo ng pamilya kasama ang babaeng pinakamamahal ko. Mama Mia, sinimulan na naming bumuo ni Maymay. Ginawa namin ang lahat ng mga payo ng doktor, masiguro lang na mabubuntis siya. Nahirapan kami nung simula dahil marahil sa stress, edad at pressure. Ilang beses kaming nasaktan sa tuwing lumalabas na negative ang pregnancy test ni Maymay. Ilang beses kong nahuling umiiyak si Maymay at nasasaktan ako dahil doon. Ilang beses kaming nabigo sa pagsubok na makabuo. May mga time na nagkasakit pa si Maymay dahil siguro sa sobrang stress at lungkot. Sinabi ko sa kanya na kailangan lang namin ng pahinga at kailangan naming makaiwas sa stress. Nag-file ako ng leave sa trabaho. Hindi muna siya tumanggap noon ng mga hosting gigs para makapag-focus kami sa isa't isa. Nakatulong naman yun sa amin at nakabuo na rin kami sa wakas, Mama Mia. At yun marahil ang pinakamasayang araw noon para kay Maymay. Naalala ko pa isang Sabado yun ng umaga nang marinig kong sumisigaw si Maymay sa aming CR. Nagulat ako at kaagad na pabangon sa higaan. Pinuntahan ko siya at nakita kong may hawak siyang pregnancy test. Nanlaki ang mga mata niya na pinakita sa akin ang resulta ng PT. Kahit malabo pa noon ang mga mata ko ay nakita ko ng malinaw ang 2 pulang guhit. Positive. Napasigaw na rin ako sa tuwa at saka niyakap si Maymay. Nagiyakan pa kaming pareho dahil hindi namin yon inasahan, Mama Mia. Nagpakalma muna kaming pareho at panay noon ang tingin namin sa pregnancy test. Hindi kami makapaniwalang may 2 pulang guhit na noon na nagpapatunay na magiging isang buong pamilya na kami. Naiyak na lang kaming pareho sa panibagong blessing na dumating sa amin. At nung kumalma na kaming pareho, saka naman kami nag-usap na 2 tungkol sa malaking blessing na binigay sa amin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ako rin. Magiging nanay na ako. At magiging tatay na rin ako. Magiging pamilya na tayo, Peter. Tulad ng pangarap mo. Pangarap natin, di ba? Hindi lang akin. Oo naman, pangarap natin. Ayoko na yatang tanggalin ang mata ko dito sa PT na to. Napakaganda ng 2 pulang guhit. Pinakamaganda sa lahat ng guhit na nakita ko. Kahit ako eh. Ay, hindi pa rin ako makapaniwala. Sorry ha, para na akong sirang plaka. Akala ko hindi na tayo makakabuo. Ang saya-saya ko, Peter. Parehas tayo. Ay, anong gagawin natin ngayon? Hindi ko pa alam. Enjoy lang muna siguro natin tong moment na to. Sorry kung nagising kita sa sigaw ko ha. Hindi ko napigilan eh. Ang exciting kasi. Akala ko naman kung ano na kasi nangyari sa'yo. Akala ko na-flash ka na eh. Nagulat lang kasi ako talaga. Biglaan lang naman ako nag-test. Inasahan ko negative nga eh. Ganun naman talaga. Kapag di mo inaasahan, saka nangyayari. Oo nga eh. Hindi ko nga inasahan na magiging ready ka na maging ama. Pero nangyari, no? Tapos hindi natin inaasahan na this month tayo makakabuo. Huwag na tayong umasa sa kahit anong gusto natin mula ngayon. Para mangyari talaga. Huwag ko na kayang asahan na maging mabuting ama ka sa anak natin. Para mangyari, no? Hayaan kita mag-expect sa akin na magiging mabuting ama ako. Eh paano kung hindi mangyari? Mangyayari yun. Diyan lang ako sigurado. I love you. Thank you, tinupad mo ang pangarap ko. Ikaw naman ngayon ang tumupad ng pangarap ko. Para fair. May iba ka pa bang pangarap? Oo naman.
O sige, bilang binigay mo naman sa akin yung pangarap ko, ikaw naman ngayon. Ready ka na? Kahit hindi ako ready, go lang! Masyado akong masaya ngayon. Lahat ng hilingin mo, oo kagad ang sagot ko. Talaga? Pag ikaw humindi, babawiin ko sa'yo anak natin. Naku, paano mong mababawi nasa matres ko pa? Maghintay ka ng 9 months, no? Yung pangarap ko kasi, hindi na makakapaghintay. Kung sakali, pwede na ba makuha ngayon? Kinakabahan ako Sa totoo lang ako rin. Basta, kahit anong hilingin mo ngayon, ibibigay ko talaga. Pakasalan mo ako. Yun ang hiling ko. May bibigay mo ba? Pwedeng pass? Oh, bakit? Joke lang! Ikaw naman! Huwag kang ganyan. Pinapakaba mo naman ako eh. Pass ako kasi wala ka pang singsing Anong klaseng proposal ba to? Bibili pa lang sana eh. Bakit nauna ka nang nag-propose tapos yung singsing pending pa? Kasi sabi ko kapag nabuntis ka na, doon na kita ay magpakasal. Hindi ko naman inaasahan na malalaman ka agad natin na buntis ka ngayon. Kasi kapag hindi mo inaasahan, nangyayari. Inaasahan mo bang magpo-propose ako sa'yo ngayon? Hindi. Kaya nga siguro nangyari I love you so much. I love you too. So much. Napakasaya ko nung pumayag si Maymay na pakasalan ako, Mama Mia. Alam ko noon na hindi naniniwala si Maymay sa kasal. Doon lang kami magkaibang dalawa. Pangarap ko noon na ikasal kay Maymay pero hindi ako nakahanap ng tiyempo para gawin yon. Naglakas lang talaga ako ng loob na ayain siya nung malaman naming buntis na siya. Napakasaya ko noon, Mama Mia. Nakumpleto ang buhay ko sa dalawang magandang balita na dumating sa akin. Nagplano na nga kami kaagad sa mga gagawin namin. Hindi muna namin sinabi sa ibang kamag-anak namin ang tungkol sa pagbubuntis ni Maymay. Kay Jano lang namin yon sinabi dahil malaki ang utang na loob namin pareho sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya baka naghiwalay na kaming dalawa ni Maymay. Baka hindi ko na-realize noon na gusto ko na ring maging ama. Malaki ang naging role ni Jano sa pagbuo namin ni Maymay ng pamilya. Kaya inimbitahan namin siya para makiselebrate sa amin. Simple lang naman ang naging selebrasyon namin, Mama Mia. Nag-order lang kami ni Maymay ng mga makakain naming 3. In-order namin lahat ng gusto ni Jano bilang dagdag pasasalamat na lang din sa kanya. Natuwa siya at natawa dahil pakiramdam niya noon siya yung nabuntis. Sinabi namin kay Jano lahat ng plano naming magkarelasyon. Pati na yung plano namin na magpakasal na. Natuwa si Jano para sa amin, Mama Mia. Hindi siya makapaniwala na malaki ang naiambag niya sa relasyon namin. Masaya ako noon na isama si Jano sa panibagong chapter ng buhay namin ni Maymay. Alam ko noon na kung hindi dahil sa kanya, baka tuluyan nang nawala si Maymay sa akin. Nasagip ni Jano ang muntikan ng masirang relasyon namin ni Maymay. Kaya alam ko noon, Mama Mia, na habang buhay akong may utang na loob sa pinsan na best friend ko rin. Alam mo, Maymay, ang pangit umiyak ng fiancé mo. Di pwedeng maging artista Ang sagwang tignan. Talaga ba? Naku, kung alam mo lang. Hoy, walang laglagan. Parang di kita pinsan Nagstay ako rito sa bahay niyo nung wala ka, di ba? Tapos? Itutuloy ko ba, Peter? Pwede mo namang ituloy. Tapos umuwi ka rin agad. Ano nga nangyari? Umagulgul yang si Peter. Nakakadalawang beer pa lang kami nun Wala pang pulutan. Peter, bakit hindi mo nakwento sa akin yon, ha? Bakit ko naman sasabing umiyak ako? Di nasira pagkalalaki ko. Cute naman Patunay lang
lang na mahal mo ko at hindi mo ko kaya mawala sa buhay mo. Mula day one ng relasyon natin, alam mo namang hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Kasi ikaw na yung buhay ko eh. Oh, ang cheesy. Basag trip ka talaga, Maymay. Basag trip kayo pareho. Ako nga, day 2 ng relasyon natin nung na-realize kong ayoko mawala ka sa buhay ko eh. Ako, umabot naman ng 2 years bago ko na-realize na di ko kayang mawala kayong dalawa sa buhay ko. Ako naman, 5 years bago kita natanggap na part ka na pala ng buhay ko. Part na talaga si Jano ng buhay mo. Kahit ayaw mo, Maymay. Kasama mo na ako sa buhay mo. Tanggapin mo na lang. Wala rin naman akong choice eh. Choice yun naman gawing parte ng buhay niyong isa't isa eh. Wala nang ang kawala eh. Parang lugi ka pa ha. Medyo. Nakakatuwang tignan na pareho kayong masaya. Nagse-celebrate tayo ngayon. Alangan namang magluksa kami. Anong gusto mo? Condolence na lang. Ikaw talaga, Peter. Pero thank you, Jano ha. Kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Bayaran mo na lang kaya ako. Mas gusto ko pa yon. Kailangan talaga magpasalamat sa iyo ni Maymay. Ikaw ang katuparan ng pangarap niya maging ina eh. Ala, kinumbinsi lang naman kitang maging ama. Ang galing mo nga mangumbinsi eh. Samantalang ako, inabot na kami ng away. Ayaw pa rin maging ama. Dinaan ko kasi siya sa lambing, Maymay. Yun ang kulang sa'yo. Kala ko kasi madadaan ko sa takot eh. Buti na lang talaga nandyan ka, Jano. Oo nga, buti na lang nandyan ka, Jano. Kinikilabutan naman ako sa'yo, Peter. Ang seryoso ng boses mo. Oo nga, kanina ka pa. Nabitin ka ba sa pagkain? Pwede ba kitang ipagsandok ng kanin? Okay lang ako. Okay lang ako. Hindi, mukhang di ka okay eh. Ikaw ba, Jano? Okay ka lang? Oo naman. May problema ba? Oo nga, Peter. May problema ba? Wala naman. Bakit naman magkakaroon ng problema? Nagkakatawanan na kami rito tapos bigla ka magseseryoso dyan. Gusto mo ba pauwiin ko muna si Maymay sa magulang niya? Loko ka talaga, Jano. Baka ikaw yung pauwiin ko ngayon. Sige. Basta ba iuwi ko rin lahat ng pagkain dito eh. Ang saya niyong tignan. Masaya akong makita kayong ganyan. Naguluhan sina Jano at Maymay sa inasta ko nung araw na yon, Mama Mia. Hindi ko napigilan ang sarili kong magseryoso. Ilang beses silang nag-worry sa pinapakita ko pero sinabi kong ayos lang ako. Nagpatuloy sila sa tawanan nila. Marami na rin silang pinag-usapang dalawa. Humingi noon ng tips si Maymay kay Jano sa tamang paraan ng pag-aalaga ng bata. Nagtanong din siya kung gaano nga ba kahirap maging magulang. Matyaga namang nagkwento ang pinsan ko ng mga experiences niya bilang isang ama. Nakatulong yun para mapanatag si Maymay. Hindi na ako nagsalita noon. Hinayaan ko na lang silang dalawang mag-usap para matuto na rin si Maymay sa pagiging isang magulang. Alam ko noon na marami siyang matututunan kay Jano bilang nakatatlong anak na ang pinsan ko. Hindi na nga nila napansin na lumabas ako para magyosi, Mama Mia. Kinailangan kong magyosi noon dahil sa sobrang bigat na nararamdaman ko. Mama Mia, alam ko noon ang totoo. Hindi ko anak ang dinadala ni Maymay noon. Siguradong sigurado ako dahil baog ako, Mama Mia. 22 years old ako nung nagkaroon ako ng mumps na naging dahilan para mabaog ako. Hindi ko yun sinabi kay Maymay dahil natakot ako na baka maging dahilan yun para hindi niya ako sagutin. Nilihim ko yun sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nag-alangan akong magkaroon ng anak dahil hindi ko noon alam kung papaano. Dahil hindi naman ako pwedeng makabuo. Sasabihin ko na sana sa kanya ang totoo pero pinangunahan ako ng takot dahil pinagbantaan na niya akong iiwan kapag hindi kami magkakaroon ng anak. Grabing pagdarasal ang ginawa ko noon, Mama Mia.
Nagpa-check up ulit ako sa ibang doktor sa pag-asang nagkamali lang ang unang findings sa akin. Pero nanlumo ako nung malaman kong pareho lang ang resulta. Confirm talaga na baog ako. Pero hindi ko alam noon kung paano ko ba sasabihin kay Maymay. Kaya nagulat na lang ako isang araw nang binalita niya sa akin na buntis na siya. Nung pinakita niya sa akin ang 2 guhit na pula. Mama Mia, pinakita kong masaya ako kahit alam ko na hindi naman akin ang dinadala niya. Pinakita kong masaya ako kahit alam kong si Jano ang ama ng magiging anak niya. Mama Mia, sobrang mahal na mahal ko noon si Maymay, kaya hindi ko masabi-sabi sa kanya na hindi ako pwedeng magkaanak. Ramdam ko kasi na gustong-gusto niyang magkaroon ng sarili niyang anak. Actually, Mama Mia, hinihintay ko lang ang tiyempo para sabihin sa kanya na pwede kaming mag-ampon. Kaya lang, bago pa mangyari yun, bago pa ako magka-tiyempo na sabihin sa kanyang totoo, at ang plano ko ay inunahan na niya ako. Sumisigaw na siyang nagsabi na sa wakas ay buntis na siya. Mama Mia, sa totoo lang, akala ko noon ay okay lang na si Maymay ang makatuluyan ko. Kung ayaw niya noon ng kasal, tatanggapin ko naman basta tanggapin niya lang na hindi ako magkakaroon ng anak. Pero nagbago ang lahat ng yun. Parang gumuho ang mundo ko nung sinabi niya sa akin na buntis na siya. Dahil alam kong imposible na ako ang nakabuntis sa kanya. Sa totoo lang, Mama Mia, matagal-tagal na niyang nire-request sa akin na magkaroon kami ng sarili naming anak. Pero gumagawa ako ng dahilan para magbago ang isip niya. Kaya nagpanggap ako na hindi ako ready na bumuo ng bata. Kahit alam ko naman na wala akong kapasidad na makabuo, Mama Mia. Kaya nung sinabi niya sa akin na buntis siya ay gumuho ang mundo ko at na-realize ko na siguro may ibang karelasyon si Maymay. Kasi kung ganun, paano naman siya mabubuntis? Kaya inalam ko kung sino ang totoong nakabuntis sa kanya at nalaman ko nga na ang pinsan kong yun ang nakabuntis sa kanya. Nabasa ko kasi ang usapan nila sa isang social media at doon na nawasak ang mundo ko, Mama Mia. Peter, schedule ng check-up ko bukas ha. 9 a.m. yon. Agahan mong gumising. Okay. Pwede ba tayong dumaan sa mall bukas after ng check-up? May titingnan lang ako. Okay. Ay, next week na lang pala para saktong sahod. Sure. Pwede rin namang bukas na lang din. Sorry ang gulo ko. Okay lang. Naisip ko kasi na malapit lang naman yung clinic sa mall. Pwedeng dumaan na tayo para minsanan na yung pagod, di ba? Ikaw bahala. Pero paano yan? Wala pang sahod bukas. Ay, baka kasi mapabili tayo ng wala sa oras eh. Baka magalaw natin yung ipon natin. Ang bilis ko pa naman matukso pagdating sa pagsha-shopping. Oo, mabilis ka matukso. Ha? Ha? Anong sabi mo? Saan? Sabi mo mabilis ako matukso? Di ba ikaw nagsabi niyan? Umagri lang ako. Ganun ba? Sorry ha, masyado ko yatang dinamdam yung sinabi mo. Wala lang naman yun. Nagiging extra sensitive kasi ako ngayon. Ganito daw talaga kapag buntis ka. Sabi nga rin nila. Parang may napapansin ako sa'yo. Ha?
Anong napapansin mo? Parang wala kang ganang kausap ako. Hindi naman. Bilang na bilang ko yung mga salita mo ngayon. Hindi ka naman ganyan kapag okay ka. Pagod lang siguro. Kagigising mo lang, pagod ka na kaagad. Hindi ka pa nga lumalabas dito sa kwarto mula nung nagising ka. Kung di pa ako pumanit para kumuha ng bimpo, hindi pa kita makikita. Tinatamad lang akong gumalaw. Day off ko naman eh. Hayaan mo na lang ako rito sa kwarto. Hindi naman kita pinagbabawalang magstay dito sa kwarto. Naninibago lang kasi ako. Dati naman ayaw mo nagsistay ng matagal dito sa kwarto kasi nga naiinitan ka. Tsaka lahat ng kailangan mo nasa sala natin. Try ko lang naman dito sa kwarto. Para bago. Peter, may problema ba? Wala. Magsabi ka nga ng totoo. Nang totoo? Oo, yung totoo. Ay, natatakot lang kasi ako. Saan? Malapit ka na kasi manganak tapos. Ayun lang naman. Ikaw talaga? Akala ko naman kung ano na. Yun lang naman talaga. Okay lang ako. Huwag kang kabahan kasi baka mahawa ako sa'yo. Sige ka. Sige, hindi na ako kakabahan. Gusto mo ba dito ka nalang kumain sa kwarto? Ipiprepare ko lang para… May, Bakit? mahal kita. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita. Huwag mo akong iiwan ha. Bakit ko naman gagawin yun? Ngayon pa na magkakaanak na tayo? Oo nga, magkakaanak na tayo. Gusto ko na nung sabihin kay Maymay na alam ko na ang totoo, mama niya. Pero nung tinignan niya ako at sinabi niya pabalik na mahal niya ako, ay nanghina ako. Ayokong ma-stress siya noon kasi makaapekto sa dinadala niya. Kahit hindi ko naman yun anak, ay nagpakita pa rin ako ng concern dahil alam kong maaapektuhan si Maymay kung nagkataon. Baka yun pa ang maging dahilan noon para mawala ang dinadala niya. Masama noon ang loob ko dahil pakiramdam ko trinaydor ako ni Maymay. Hindi ko naman magawang magalit sa kanya noon dahil masyado ko siyang mahal. Hindi ko rin naman siya masisisi kung nagpabuntis siya sa iba dahil siguro naiinip na rin siya. Hindi ko lang talaga noon maintindihan kung paano niya naatim gawin sa akin yon. Hindi ko maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng tao at lalaki sa mundo, kay Jano pa niya napiling humingi ng pabor. Nanganak na si Maymay after ng ilang buwan, Mama Mia. Napakasaya niya noon at naramdaman kong nabuo na siya. Hindi ako nakaramdam ng saya dahil alam kong hindi naman yun akin. Nagpanggap akong masaya kahit sa loob-loob ko noon durug na ako. Hindi ko alam kung paano ko noon nakayanan na itago ang sama ng loob ko ng 9 na buwan. Nung hinawakan ko ang bata, hindi ko naramdamang may koneksyon kaming dalawa. Sinabi ko naman sa sarili ko na oras na lumabas na yung bata baka pwede ko siyang tanggapin at mahalin. Naisip ko na baka ang batang yun ang maging daan para mas lalong tumibay ang relasyon namin ni Maymay. Pero nung nahawakan ko na at nakita ko na ang bata, ay wala akong ibang naramdaman kundi puot. Hindi naman yon nahalata ni Maymay dahil siguro sa galing kong magtago. Yun nga lang, Mama Mia, hindi ko nun alam kung hanggang kailan ako magiging magaling sa pagtatago ng totoo kong nararamdaman. Oh, Jano! Congrats! Thank you. Pasok ka. Salamat. Nasaan si Maymay? Nasa kwarto namin. Natutulog pa. Naku, sayang naman. Nagdala pa naman ako ng Maha Blanca na paborito niya. Katutulog lang din kasi niya. Napuyat Masasanay din kayo sa puyat. Ikaw, kumusta ka? Okay naman.
tatay ka na. Congrats! Oo nga eh. Parang di ka pa masaya. Huwag mong sabihin takot ka pa rin hanggang ngayon. Hindi na ako takot. Anong nafe-feel mo? Galit. Ha? Magagalit ako kapag di ka pumayag na maging ninong ng baby namin. Bakit naman ako hindi? Ang baby niyo na ang bago kong paborito ngayon. Oo nga eh. Napapansin ko rin. Mahal mo na yata ang inaanak mo. Kahit di ko pa nga nakikita mahal ko na agad. Iba talaga kapag lukso ng dugo, no? Siyempre, pamangkin ko yun Paano na lang pag-anak mo pa, di ba? Ikaw ang sumagot niyan. Ikaw ang tatay Ikaw ang sumagot. Ikaw ang totoong tatay eh. Ha? Congrats. Ano? Alam ko na. Alam ang alin? Hindi ako tanga, Jano. Hindi kita maintindihan. Alam natin pareho kung anong sinasabi ko. Naguguluhan ako sa sinasabi mo. Alam kong ikaw nakabuntis kay Maymay. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Dumalaw lang ako rito tapos… Baog ako, Jano. At dahil dyan ako agad ang pinagbintangan mo? Ako lang ba ang lalaki sa mundo na pwedeng makabuntis kay Maymay? Nabasa ko ang usapan nyo. Peter… Hindi mo alam kung gaano kahirap magpanggap na maging masaya. Hindi mo alam kung gaano kahirap ngitian yung batang hindi naman galing sa akin. Huwag mong idama yung bata. Wala siyang alam dito. Sana naisip niyo yan bago niyo ako niloko. Hindi ka namin niloko. Wala kaming relasyon ni Maymay. Anong tawag mo sa ginawa niyo? Nakiusap sa akin si Maymay. Ramdam niya siguro na may problema sa'yo. Gusto na talaga niya magkaanak kaya siya lumapit sa akin. Naiinip na siya. At pumayag ka naman. Hindi mo malang naisip ang kalagayan ko? Magpisan tayo, Jano. Inisip ko ang kalagayan mo kaya ako pumayag. Iyak nang iyak si Maymay noon. Nawawala na siya ng pag-asa na makakabuo pa kayo. Pinalakas ko ang loob niya at sinabi ko na makakabuo rin kayo. Pero sabi niya hopeless na raw Ang sabi niya, baka iwan ka raw niya kapag wala pa rin kayo nabuo. Sinabi niya yon? Oo. Akala ko advice lang ang mabibigay ko sa kanya. Tulad ng ginawa ko sa'yo nung may problema kayo. Pero iba yung naisip niyang solusyon sa problema niya. Ang buntisin mo siya? Yun ang solusyon? Gusto ko lang namang makatulong. At yan lang ang naisip mong paraan? Hindi ko naman alam na baog ka Kung alam ko lang, di nagsuggest na lang ako na mag-ampon kayo. Hindi ko naman alam Kung alam ko lang talaga. May pakiusap ako sa'yo. Kung papakiusapan mo akong layuan kayo, gagawin ko. Huwag lang kayong magkasira dahil sa akin. Huwag kang lumayo. Ha? Magpanggap kang hindi tayo nag-usap. Magpanggap ka na wala akong alam. Bakit? Ngayon ko lang nakitang ganun kasaya si Maymay. Ayoko mawala yun dahil sa katotohanan. Kaya pakiusap ko sa'yo, ilihim mo na lang itong napag-usapan natin. Paano ang anak namin? Anak na namin yun. Mula ngayon, akin na yun. Susubukan kong mahalin, tanggapin. Pakiusap ko lang sa'yo. Huwag ka na magsalita ng kahit na ano kay Maymay. Parang awa mo na. Ayoko malungkot siya. Ayoko mawala siya sa buhay ko. Pero Peter… Parang awa mo na, Jano. Ipagpapasalamat ko sa'yo kung papayag ka sa gusto ko. Alanganin noon si Jano sa mga sinabi ko pero napapayag ko rin siya sa huli. Nakita niya kung paano ako noon ang hina habang nakikiusap sa kanya sa gusto kong mangyari, Mama Mia. Tumupad naman siya sa usapan. 3 na kami noon na nagpapanggap sa totoong nangyayari sa buhay namin. Walang kaalam-alam noon si Maymay na napag-usapan namin ni Jano ang tungkol sa nangyari sa kanila. At naniniwala naman ako noon na walang intensyon si Jano na sabihin kay Maymay ang totoo. Ako na ang nagsilbing ama ng anak nilang dalawa, Mama Mia. Sa totoo lang, hindi ganun kadaling mahalin ang nabuong bata ni Jano at Maymay. Ilang beses kong pinilit gawin yon pero hindi ko talaga magawa. Sa tuwing kalong ko noon ang sanggol na yon, sumisikip ang dibdib ko sa hindi ko maintindihang dahilan. Sabi nila, malaking kapayapaan daw sa buhay ang dulot ng sanggol sa buhay mo.
Pero hindi yun nangyari sa akin. Dahil alam kong hindi para sa akin ang sanggol na yon. Naging bihira na ang pagdalaw ni Jano sa amin sa bahay. Nagtataka na noon si Maymay pero sinabi ko na lang na kailangan niyang asikasuhin ang mga anak niya. Nahiya na ring makipag-usap pa sa akin ang pinsan ko dahil sa nangyari. Sa ngayon, Mama Mia, ay payapa naman kaming nabubuhay na pamilya. Naikasal na rin kaming dalawa ni Maymay. Pero hindi ko alam kung totoong kapayapaan ba ang nararamdaman ko o sadyang tanggap ko na lang talaga ang sitwasyon na meron kami ngayon. Wala pa ring alam si Maymay na alam ko na ang totoo. Hindi rin ako handang harapin siya kung sakaling malaman niya. Baka kasi yun pa ang maging dahilan para masira yung relasyon na matagal ko nang inalagaan at pinoprotektahan. Madalas kasi, Mama Mia, katotohanan ang nakakasira ng mga bagay na mahalaga sa'yo. At alam ko, Mama Mia, na hinding-hindi ko kayang tanggapin kung sakali man na masira ang relasyon namin ni Maymay. Hanggang dito na lang ang inyong kabarangay forever, Peter.